Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coriat YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po kayo sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po kayo ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, ito tayo mag-aral ngayong gabing ito sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 23. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ko ng buhay na walang hanggan?" Anong sinabi dito? Lumapit ang isang mayaman. Tanong kung anong dapat niyang gagawin para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanong niya ang ating Panginoong Kristo. 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos." Yan ang sabi dito ng ating Panginoon. Kung gusto pumasok sa buhay na walang hanggan, tuparin ang utos ng Diyos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Yan ang sabi. Sinabihan niya yung mayamang binata na tuparin ang utos ng Diyos. 18. Ito ang sinasabi dito sa 18. Sinabi niya sa kanya, "Alin sa mga iyon?" At sinabi ni Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan." Yan ang sabi rito sa 18. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Yan ang sabi nating Panginoon. Mga utos ito ng Diyos. Yan. 19. Ito ang sinasabi dito sa 19. "Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Yan ang sinasabi. Ibigin ang ama at ina at ang kapwa gaya ng sarili. Yan ang sabi dito sa versikulo 19. Ibigin natin ang sarili, ang kapwa gaya natin sarili. Ibigin ang ama at ina. Yan ang sinasabi dito sa 19. Para humaba ang ating buhay dito sa mundo. Pag inibig mo ang ama at ina mo, hahaba ang buhay. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa 19. 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin?
Nagtanong na naman yung binatang mayaman. Sinunod na daw niya lahat ang mga utos ng Diyos. Ano pa daw ang kulang sa kanya? Yan ang sabi dito sa 20. Masunod rin pala ito sa utos ng Diyos. Sinunod na daw niya ang lahat. Ano pa daw ang kulang sa kanya? Para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 21. Itong sinasabi dito sa 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Yan. Inutosan ang binatang mayaman na ipabinta ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Nahirapan ang binatang mayaman sa ibinta ang ari-arian niya at ipamigay sa mga dukha. Hindi niya kaya ibigay. Napakarami ang kayamanan nitong binatang ito. Kaya di niya nagawa. 22. Ito sinasabi rito. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siya. Nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Umalis ang binatang mayaman. Tumalikod. Hindi niya ginawa ang sinabi ng Diyos nga ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Hindi niya kaya dahil napakaraming yaman itong binatang ito. 23. Last verse. Ito ang sinasabi dito. Last verse. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Yan. Sinabi ng ating Panginoon, mahirap ang mayaman nga makapasok sa kaharian ng langit. Anong ibig sabihin nito? Ang kayamanan mahal pa nila kaysa sumunod sa Diyos. Kaya ang sabi, mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang ibig sabihin nito. Pag marami kang kayamanan, mahirap talaga yun gawin. Yung ipamigay mo ang iyong ari-arian sa mga dukha, mga kapuspalad, di mo kaya. Pag ikaw mayaman, di talaga kaya sa mayaman nga ibigay ang kanyang ari-arian lahat. At ang sabi ng Diyos, pag matapos mong ginawa ito, sumunod ka sa akin para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi niya nagawa. Ang sabi ng Diyos, mahirap makapasok sa kaharian ng langit ang mayaman. Itong mensahe na to, patungkol ito sa pamimigay. Kaya ba ibigay ang iyong ari-arian sa mga dukha, mga kapuspalad, ang hindi kaya ng mga mayaman? Kaya ang sabi ng Diyos, hindi, mahirap makapasok sa kaharian ng langit ang mga mayaman. Ito, aral ito patungkol sa mayaman. Mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag kaligtasan ang hinahanap, kay Kristo lumapit. Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Aminin natin nga tayo nagkakasala. Tapos natin mahingian ng tawad ang ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid.
kapatid, kaibigan, yan ang gagawin para tayo ay makakatiyak sa ating kaligtasan. Para pangalan natin ay naisulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, ang gagawin natin. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo mahalaga. Dahil paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Yan ang sabi sa pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na, wala nang dating pagkatao. Pag masama kang tao, magpakabuti ka. Dahil bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol, kapatid, kaibigan. Dahil tinanggap mo ang Panginoong Kristo. Siya ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Juan 5:22. Siya ang tagapagligtas, siya rin ang tagapaghatol. Kaya ang sabi, wala nang hatol ang nakipag-isa kay Kristo. Juan 3:18. Wala nang hatol ang nakay Kristo. Dahil ikaw ay bagong nilalang na. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Juan 3, versikulo 6. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Dahil pag manatili ka sa laman, mamamatay. Dahil ang laman makasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga sa Espiritu tayo mamumuhay. Si Kristo ang nabuhay sa ating sarili. Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin yan ng bautismo. Anong gagawin pag matapos mabautismo? Sundin ang utos ng Diyos. Itong ating pinag-aralan, ipasunod ng Diyos ang mga utos niya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan 14, versikulo 15. Mahal natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos. Tuparin natin ang kanyang mga utos. Anong sabi ng ating Panginoon? Itong ating pinag-aralan, yun din ang sinasabi ng ating Panginoon. Na ipasunod ang utos ng Diyos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag totoo tayong nakakilala, sundin natin ang kanyang mga utos. Tuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil na ang palatandaan na sa utos ng Diyos. Pang-apat na utos. Anong ginawang palatandaan ng Diyos? Yung Sabat, yung ikapitong araw. Dahil nung nilikha itong mundo nito, langit at lupa, lahat, dagat, pati tayo, nilikha ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, sa ikapitong araw, sinabi ng Diyos, nagpahinga siya. Sa ikapitong araw. Yun lang araw na sinabi ng Diyos, nagpahinga siya. Bakit? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga, siya nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Na nagpahinga. Ibig sabihin ng pahinga matutulog? Hindi matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan ang ibig sabihin ng nagpahinga. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang palatandaan ng Diyos, naglagay ang palatandaan ng Diyos. Ikapitong araw, yung Sabat, Sabado. Yan ang ginawa ng Diyos nga. Palatandaan ng Diyos, ang Sabat. Nga, totoong nakakilala tayo sa Kanya at kilala tayo ng Diyos.
Ezekiel 20:20. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron, Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo, bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Dahil bago na. Binago na ng Diyos. Ang sabi sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Dito, sa hawak kong Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Hindi lang sinabi ng Diyos, Hudyo lang o Israel ang pupunta roon para sumamba. Lahat ng bansa, pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta roon, hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba roon. Yun lang makapasok roon. Pero pangalan mo hindi nakasulat, iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan, mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto, nakapagligtas si Jesucristo. Bautismo, kautusan, panambahan, tinuturuan tayo. Yung Sabat, ikapitong araw, yun ang gusto ng Diyos na siya asambahin yan, na araw na yan. Sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Walang mga ribulto, walang mga larawan o imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos na magharap-harap ka niyan. Dahil galit ang Diyos sa mga ribulto, imahen o mga larawan. Dahil, ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Yan mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo para makaiwas tayo sa parusa ng Diyos. Pag yan tayo lagi, harap-harap tayo dyan. Ang sabi ng Diyos, sa Pahayag 21, versikulo 8, ang mga tigsimbang Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa lawa na apoy o naglalagablam na apoy at asopre. Yan ang sinasabi ng Diyos na itatapon niya sa naglalagablam na apoy at asopre. Yung apoy na yun ang impyerno. Kaya nga mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito minsay na to para hindi tayo mapahamak. Pag di tayo maniniwala nito, nasa inyo yun. Basta ang Diyos di nagkulang sa pagtuturo, paalaala sa bawat isa sa atin. Tinuturoan tayo ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak, tayo ay maligtas. Maraming salamat po. Hindi, hanggang dito lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming Mountain YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos ng makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.